Magandang araw po sa inyong lahat. This is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa Amaresa, Marilao. So ang project po na to ay napaka-accessible ng location. Pagka-exit nyo po ng Marilao ay mga 10 to 15 minutes drive po siya. So ito po yung pinakadaan ay along M. Villarico Road. Dito po mismo nadaan yung mga buses at saka jeepneys, kaya napaka-accessible po talaga ng location. Ang nearest po na landmark dito sa Amaresa, Marilao po ay si Pure Gold Loma de Gato po. So mga 1 kilometer away lang po ito. Mauuna po yung Pure Gold bago po yung Amaresa, Marilao. Ang Amaresa, Marilao din po ay napakalapit po sa mga terminal ng bus sa may Muzon po. So if familiar po kayo sa Muzon, doon po sa Muzon may lusutan din po tayo na papuntang San Jose del Monte, Bulacan naman po. Which is nandun po ang Star Mall San Jose del Monte. And if familiar po kayo sa San Jose del Monte, meron po tayong MRT7 na po doon sa area na yun. Ang Amaresa, Marilao po ay merong direct access sa M. Villarica Road. Kung familiar na po kayo dito sa road na to, from the exit going to Amaresa, Marilao po ay napakarami na pong commercial establishment. Meron na rin po actually mga Save More, meron na rin pong hypermarket, tapos mga grocery, schools, at marami pa pong iba. So makikita nyo po yan actually kapag papunta po kayo sa Amaresa, Marilao po. By the way, ang Amaresa, Marilao po, no, kapag mga North Projects po, Amaresa po yung brand name natin. Kapag South Projects naman, more on Sintrina naman po yung brand name natin. Pero iisa lang po yung may-ari nito, no? So, going back to Amaresa, Marilao po, from Marilao exit po, going to Manila po, specifically po for Balintawak, ay mga 15 to 20 minutes drive lang po siya. Tapos, sa Balintawak po, kung gusto nyo naman pong pumunta ng Makati, meron na po tayong ramp dyan na Skyway Stage 3 connecting NLEX at saka SLEX po. So, pwede po kayong mag-ramp doon, pwede kayong pumunta doon kapag may sasakyan po kayo para i-access nyo yung ibang areas ng Metro Manila, Quezon City, New Manila, tapos mismong Manila at saka Makati po. And hanggang SLEX po yan. Kaya napaka-accessible ng location, napakabilis lang ng biyahe. Fino-focus lang natin yung pinaka-location, no, kasi i-justify natin kung bakit pa dito kayo dapat mag-invest aside sa maganda yung bahay, di ba? So, ito po yung Pure Gold Loma de Gato, no. Ito po yung ating site development plan, no. So, makikita nyo po dito may mga red marks, yan po ay sold units na. Tapos may mga iilan na naka-blue, yan po yung open units na ready for occupancy na. Yung mga ready for occupancy po na yan ay available for sale din po yan, ano. So, pansin nyo, ang Amaresa, Marilao po ay papasok siya ng konti. Same with Sintrina, Alaminos, no. Kasi yung M. Villarica Road ay napaka-busy po na road na yan. Tapos napakaraming nadaan din na sasakyan, kaya po mas maigi na papasok ng konti ang residential para po hindi maingay. Yan. So ito po yung ating pinaka mapa for Amaresa, Marilao, no. So bali meron po tayong phase 1, phase 2. Ito po yung phase 1 natin. Yan yung area na yan. Tapos yung phase 2 naman natin ay ito po. Tapos ang phase 3 po natin ay yung sa area po na ito. Ayan. So, very limited lang po yung inventory natin for phase 3, no? Kaya if ever na interesado po kayo, ay mag-message po kayo para mabigyan po kayo ng details regarding sa project po na ito. So, maganda rin yung location ng phase 3, gawa ng meron siyang access sa malaking amenity area or central amenity. Tapos, meron din po siyang parks sa area na yan. So, landscape park po ito, no? Tapos, if ever naman naghahanap kayo ng mga ready for occupancy or mga near RFO na units,
meron tayong mga available, yung lahat ng mga naka-blue po na to, ayan ay near RFO or ready for occupancy units na po yan. So lahat naman ng mga naka-red ay mga sold units na po yan. Tapos yung mga hindi naka-red po or walang highlight po, especially yung mga areas po na to, ay office, tapos model house area po yan. Tapos dito ay hindi pa lang po siya na-update, no? Pero may mga sold units na po tayo dito na inopen. Hindi lang siya na-mark agad, no? Gawa ng kaka-open lang po ng ating phase 3. Ayan, pansin nyo ay marami po tayong parks, no? Meron tayong park area ng phase 2. Tapos meron naman tayong basketball court sa phase 1. Tapos iba pa po yung amenity na ilalagay sa phase 3 po. Same with Centrina Alaminos po, meron siyang papasok na road, no, which is less than 50 meters, no. Tapos meron siyang excluded area, yan po yung possibly maging commercial area. Kasi from the previous project po, tsaka naunang project po, commercial area po talaga yung nilalagay ng Centrina sa bungad po. Ayan, so dito naman po tayo sa Amara Expanded po. So si Amara Expanded po ay ang second biggest na house model po namin dito sa Amaresa, Marilao po. Si Amara Expanded po ay 3 bedrooms na merong storage area sa ground floor. Tapos meron siyang 3 toilet. Yung isang toilet ay nasa ground floor. Yung pangalawang toilet ay nasa second floor na common area para sa 2 bedroom. Tapos, yung isang toilet ay nasa master's bedroom po. Bali, ang bahay po na ito ay meron din po siyang malaking balcony, which is 15 square meters na balcony. Tapos, meron siyang covered na parking. Tapos, may extra lot for future expansion sa gilid at saka sa kabilang gilid po. Si Amara Expanded po ay merong total floor area na 147 square meters including the 15 square meters na balcony po. Tapos, ang kanyang minimum lot area naman po sa phase 3 ay 127 square meters. Pero meron po tayong mga lot na more than 127 square meters. By the way, ang ating lot area for this Amara Expanded po ay 149 square meters. So mula po dito sa muhon na to hanggang dun sa kabilang side po na muhon ay yan yung end-to-end ng 149 square meters na lot area. So kung magpapagate kayo, yan yung pinakasusundan nyo mula dyan, papunta dun sa pinakalikod, sa side, tapos hanggang dito sa harap, hanggang dun sa kabila po. So, yan po yung 149 square meters. So, kapag 149 square meters, yun ang advantage. Kapag malaki yung lote nyo, ang advantage po nun, pwede kayong mag-additional ng parking. Parallel parking po yung gagawin sa 149. Kasya pa po yung 2 sasakyan. Bali, ang mangyayari po nun, 3 na po yung magiging parking area nyo if ever. Kasi meron tayong existing na garahe, yung covered po, nakasya yung isang sasakyan. Din sa pinakalikod naman, pwede rin naman actually na kahit na isang sasakyan lang dito sa front, tapos yung pinakalikod or gilid na part na sasagad dun sa pinakalikod na boundary, pwedeng yun yung future expansion. Nakikita nyo yung sliding door na yan, pwede yan yung maging access nyo sa paglalagay ng additional kwarto dito sa side. So, talagang napakalaki pa po yung magagawa nyo. So, kapag magpapabakod kayo, yan yung susundan yung muhon sa harap hanggang dito sa pinakalikod na part ng bahay po. Yan. So, may pintuan rin, no? Kita nyo naman, may pintuan pa siya. So, pwede pa kayong mamili kung yung pintuan na yun yung magiging pinaka-access nyo going sa pinaka-expansion nyo dito ng
bedroom, additional bedroom sa baba, especially kung may kasama kayong matanda, no? So, yun ang maganda dito sa bahay na to kasi hindi siya mahirap ilagyan ng expansion kumbaga in the future once na na-turn over. So, lahat po ng sinasabi ko po sa inyo ay na mga improvements, extension, pagpapagate ay once na na-turn over po yun. Pero i-deliver po ng Amaresa yung bahay as is po na tulad nitong nakikita nyo sa exterior na part ng bahay po. Pero mamaya pagkapasok natin, naka-dress up kasi siya, hindi po yun yung pinaka-turnover, no? Kumbaga idea lang. So dito naman sa kabilang gilid, so andito yung isang muhon, no? So basically ay meron ka pang space dito for extra garden, no? Or depende po yun sa inyo kung ano yung pinakagagawin nyo dito. Pwede rin naman ng garahe. Nasa inyo po yun. Kung marami po kayong sasakyan, mas mabuti yung mas malaki yung lot area. Pero kung isa-dalawang sasakyan lang naman po kayo, the rest ay pwede nyong gawing garden area, no? So, kung 127 square meters po ay i-adjust po natin yung lote, no? So, mula dito sa both sides ng bahay po. Tapos sa likod na part, dito po sa portion, sa likod na part ng garahe and likod na part ng balcony, ay meron pa rin pong extra lot na pwedeng gawing garden or extra room. Depende po yun sa inyo or parang small home office, no? Kasi usual ngayon may mga trabaho po na naka-home base lang. Kaya maraming pwedeng gawing future expansion sa bahay na to. Din yung frontage niya naman ay malaki. More or less mga 4 to 5 meters pa po ito. So let's go po sa loob para masilip nyo po. So yung ating main door po ay solid panel door po yan, no? And then yung ating tiles ay as is, ganyan po yung turnover natin. So nilagyan lang natin ng gamit, naka-interior lang po ito para magka-idea kayo. Para alam nyo po yung pwedeng gawing setup sa loob ng bahay once na na-turn over sa inyo yung unit. Ayan, so napakaganda, no? At saka napakaluwag ng living area po natin. Ayan. So ganyan po yung tiles, no? So yung tiles natin, possibly kasi na-face out ito, pero most likely kung papalitan naman ng developer ay hindi magkakalayo po dito sa original na nilagay sa model house. And then yung ating paint po ay parang dusty white po na Davis paint po yung kulay, no? Parang light brown po yung pinaka wall paint po natin. And then napakarami ng bintana, no? Pansin nyo. Ayan, napakarami. Tapos may sliding door pa. And then dito sa pagkapasok ng dito sa main door po, sa bandang right side ay meron pa rin pong bintana dyan. So talagang maliwanag sa loob, tipid sa kuryente. Kahit na hindi siguro kayo mag-ilaw or ilang ilaw lang yung buksan nyo ay maliwanag pa rin sa loob ng bahay. Ayan. So wala pong kwarto tayo dito sa baba, no? Bali, meron siyang parang maliit na kwarto pero basically ay hindi natin kinoconsider na kwarto yon. Ano po siya? Storage area. So, ito yung ating dining. So, yung ating dining ay naka-fronting siya sa sliding area po natin. By the way, ito naman yung ating dining area, no? So, kasya po yung 6 chairs na dining area. Tapos, maganda dito. So, meron pang sliding door dito. So, pwede nyo siyang i-open para habang nakain kayo, pwede nyo yung
buksan niyo yan para mahangin po. Yan. So, meron pa po yung space kayo dyan, no? Sa gilid na to. Tapos, ito ay access door naman po ito. Sa ngayon kasi, parang itong door na to ay parang magtataka kayo kung para saan ba to? Bakit may door dito tapos may sliding naman dito? So, abang kasi yung door po na to kung magkaroon kayo ng expansion dito sa side na to, ay ito na yung magiging access nyo. So, dito kasi sa Amara Expanded, 'di ba, papakita ko po yung room mamaya. Medyo maliit lang yung room niya. So, kaya kung mas malaki yung lote nyo, ito na yung magiging door nyo para dun sa gagawin yung bedroom dito sa ground floor. Yung portion na to, ito yung magiging access sa magiging service area or labahan or pwedeng yung kitchen na ilalabas nyo po, pwedeng ito po yung magiging access. Pero ideal po talaga for additional bedroom yung door po na to. Then yung ating naman, yung ating kitchen ay ito po. So same with Alexandria house model po. Ganyan, naka-granite na po siya, no? Once na i-turn over po sa inyo. Yung pinaka-counter niya, naka-granite na. Tapos, yung haba naman ng kanyang kitchen ay ganitong-ganito na rin po. So, actual po yan, ganyan nakahaba sa once na i-turn over. So, itong cabinets naman, ganyan na rin. Pero wala pa siyang division sa loob. Same with the Alexandria house model. Ayan. Wala pa siyang division. Pero naka-tiles naman na po yung flooring niya. Tapos yung ating cabinet sa taas naman ay hindi po yan yung pinaka turnover, no. Ibig sabihin, hindi po kasama ito yung mga cabinet sa taas once na turnover. So ito lang po yung sa baba. Pero yan po yung pwede nyo pagkuhanan ng idea na pwede pala yung ganito yung ilalagay na cabinet. So pwede po yung extra storage, no? Or yung mga grocery, ganyan, dyan nyo po ilalagay. And same with Alexandria house model po, naka-double sink na rin po tayo dito sa ating sink, no? Sa pinakahugasan. So maganda po yung kanyang finish, no? Tapos yan, ano na rin siya, naka-aluminum na rin po yung finish ng faucet niya. Tapos ito yung common toilet dito sa ground floor po. So, same with Sintrina Alaminos po. Ganito na rin mo yung mga tiles na gamit no, as well as this one and this one. Then, meron na rin po siyang extra or space for, for mirror. So, hindi po kasama yung mirror tapos yung mga accessories dito sa CR hindi rin kasama. Pero yung shower, kasama na po yan. And then, yung ilaw naman, naka-bulb lang po siya once na ito turn over. Tapos ito naman yung bedroom. Actually, hindi siya bedroom, no? Storage area po ito kasi kailangan po yung bedroom dito. So, pwede po itong small office area. Pwede po maglagay ng computer dito para po, kumbaga naka-exclusive na area to kasi may pinto po eh. So, pwedeng as is na ganito po yung setup. So, small office po yung setup dito. Ayan. So, napaka thoughtful din naman po ng gawa, no? And then, dito sa area na to, meron din pong space pa, no? Na pwedeng paglagay ng mga cabinets, just like this one. Ayan. So, sa ating hagdanan naman po, ay ano po siya, no? Tawag dito. Semento din po ito, mula ground floor up to second floor, tapos pinatungan ng makapal na wood plank. Sa lahat naman ng pong bahay natin, nakabuhos na po talaga yung hagdanan, tapos pinatungan lahat ng makapal na wood planks po. Kaya alam nyo na matibay yung bahay. So kahit na tumagal pa yung bahay na yan, ay ang once na nakasemento po yan, hindi po yan agad-agad na nasisira. Ayan, so tapos na tayo dito sa ground floor. Punta naman po tayo sa
second floor. Ayan, nandito naman po tayo sa second floor. So, ang flooring natin sa second floor ay ganito po. I think actual turnover po ito. Pero i-double check po natin. Ilalagay ko na lang po sa video kung actual turnover siya o hindi. Ano. Pero most likely ay actual turnover po ito. So, need to confirm lang. Kasi sa mga naunang project po natin, just like Centrina Lipa and Centrina Calamba, ay talagang vinyl yung flooring finish dito sa second floor. But for this one, since na nakatile siya, which is good po yun, no? So, mas maganda po kasi kapag nakatiles. So, pagkakit ng hagdan, fronting po ay ito po yung ating common toilet and bath dito sa second floor. Ayan. So, same lang yung laki ng toilet and bath nito doon sa ground floor. Same lang din ang finishing, kung ano yung mga tiles na gamit sa accent wall, tapos sa magkabilaang side. So, ganyan na rin po sa actual turnover. And then, ito naman yung ating bedroom 1 dito sa second floor. So, pang kids naman po ito, no? Or pang, baby. So, bagong panganak. Yan. So, yan yung kanyang bedroom. So, mas maliit po yung kwarto na to, no? Yan. Tapos, meron siyang space pa rin dito. Pwedeng cabinets dito. Pwedeng as is rin naman na ganyan. Fronting niya, andito naman yung isang bedroom pa. Ito naman yung parang panlalaki yung style. Tapos may space dito para lagayan ng cabinets, no? So, lahat ng kwarto po dito ay meron pong tawag dito, provision or butas para sa window type na aircon unit. And then, dito naman yung ating access going to master's bedroom. So, yung master's bedroom po natin ay mas malaki po yung kwarto niya. Tapos, dalawa po yung bintana. Tapos sa master's bedroom po, meron po siyang sariling toilet and bath. Ito naman po yung ating access going to toilet and bath. So mas malaki po yung toilet and bath dito, no? Tapos naiba na po yung accent wall niya sa shower area, no? Compare po doon sa dalawang CR na common po. Ayan. So meron na rin po siyang provision na lagayan ng salamin po, no? Pero hindi po siya kasama yung salamin once na turnover. Pero yung mga shower, ganyan na. Ito, ganyan na rin, at saka to. Tapos may provision po siya na para lagayan ng cabinet. Tapos meron din po dito additional na lagayan ng cabinet sa may pagkalabas ng CR po. So, that's it for the master's bedroom, no? So, punta naman po tayo sa area ng balcony. So, katabi ng door sa master's bedroom, nandito po yung ating balcony. So, again, yung ating balcony po ay 15 square meters po yung kanyang area. So, again, same with the other house model, yung 10 square meters niyan ay pwedeng gawin yung bedroom or office area. Depende na po sa inyo. Or pwede rin namang as is na ganito. So, maganda po yung finish ng balcony niya, no? Same with the other house model kasi talagang mahangin dito kasi hindi nabablock yung portion na to. At saka yung portion na to hindi nabablock. Yan. So, ayan yung space nyo sa bandang likod na part. Then, may space pa po kayo dito actually sa gilid.
So that's it for the balcony area. So mas maganda ito actually kapag malagyan nyo ng bubong just like yung nasa likod, no? Para umulan at umaraw man ay wala tayong magiging problema. Hindi kayo maulanan, hindi kayo mainitan, gano'n. So let's go naman sa attic area. Bago umakyat ng attic po, meron pa siyang space dito, no? Pwede pa actually lagyan ng upuan, same as this, no? Na ginawa. So, pwede rin maglagay ng halaman. So ito po yung attic area natin, ano? So mataas po yung ceiling sa portion na to. So pwede pa kayo maglagay ng chandelier para mas maganda tingnan. By the way, yung ating stairs po dito sa pinaka mula po dito sa second floor going to attic po ay lang po ito, no? Combination po siya ng bakal tapos makapal na wood na ipinatong po, no? So kaya lang matibay pa rin naman po siya, kaya lang hindi siya same with with the lavin na talagang buhos. So same with yung pinaka flooring natin doon sa attic po, hindi rin po yan buhos. So let's go. Kaya mapapansin nyo, kapag umapak kayo sa attic po ay maririnig nyo yung apak ng paa nyo po. So ito yung attic natin. So mas malaki syempre yung floor area ng attic ng Alexandria compare dito, no? So ayan. So yung ginawa dito parang study area ng kids. Pero syempre depende naman yan kung ano yung gagawin dito. Pwede rin naman kung ano yung hilig nyo, yun ang ilagay nyo dito. But for this one, parang palaruan, study area ng mga bata po. So napakaganda rin naman kasi may dalawang bintana, tapos dito may extra maliit na bintana rin. Yan sa magkabilaang gilid. So napakaganda ng kanyang setup at napakaganda ng kanyang idea. So if ever na meron kayong question regarding sa bahay na to, ay mag-message lamang po kayo sa akin, sa aking Viber, WhatsApp at saka Telegram na number na 0975-576-0927 po. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. And same with the other house model po, naka 10% down payment po tayo dito, payable up to 24 months without interest, tapos yung 90% balance po ay payable through bank po or pwede nyo rin pong i-cash sa dulo po. So, that's it. So, punta naman po tayo sa ibang house model. Alright, so nandito naman po tayo ngayon sa pinakamalaking house model namin dito sa Maresa, Marilao, which is po si Alexandria House Model. Si Alexandria po ay 5 bedrooms na merong 3 toilet and bath, isa sa ground floor, isa sa common area sa second floor, at isa po sa loob ng master's bedroom. Tapos meron din po itong attic na convertible into another bedroom po. Depende po sa needs ng family or kung ano man po yung gusto nyong paggamitan. Meron din po itong 15 square meters na napakaluwag na balcony.
And at the same time, meron po tayong covered na parking. So itong tinuturo ko po sa inyo, ito yung pinaka-property boundary mula sa muhon na to up to doon sa kabilang side naman, which is sa corner side. Kasi lahat po ng ating Alexandria house model po ay located po sa corner and end lot po. So mula dito sa muhon, isasagad po natin iyan hanggang dito sa pinaka likod na part ng bahay. Bali po si Alexandria house model po, kung mapapansin nyo, ay nakasagad po yung likod na part niya. Kaya po, yan po, yung tinuturo ko po sa inyo ay wall po yan. Kumbaga, dalawang wall po na magkadikit. So, safe naman po yan regardless kung magpupukpok kayo somewhere sa wall na yan, ay wala na maging problema kasi makapal naman po yung wall na yan. So, bali po if ever na magpapa-extension kayo dito sa gilid, no? So, meron pa po kayong enough space para sa possible expansion in the future. And then sa harap naman, mga 4 to 5 meters naman yung ating frontage. And then sa gilid, so may extra lot din po kayo, no? So, possible for garden area kung mahilig po kayong mag-garden. Regarding naman sa covered na parking po, isang sasakyan po yung kasya sa covered parking, pero pwede naman po mag-parallel parking po tayo since mahaba naman po yung cut ng lote ng Alexandria. Kaya lang kung i-as-is natin itong sa turnover, ang kasya lang sa covered ay isa. Yung bandang likod na part ng balcony, kaya kayo po yung magpapakover nun ng isang parking if ever po. So, napakaganda po ng Alexandria house model natin, ano? Ito po ay ang aming pinaka mahal or pinaka mas mataas na price comparing to another house model, pero ito po yung isa sa best selling house po namin, gawa ng napaka-spacious po ng loob nito, which is makikita nyo po later. By the way, ang ating minimum na lot area for this house ay 138 square meters. Tapos ang floor area naman po natin, including the 15 square meter na balcony, ay 174 square meters. Kasama na po yung attic. Yung ating main door, same with the other house model po, ay naka-solid panel door po yan. Ayan, pagkapasok nyo po ay bubungad po sa inyo yung very spacious na living and dining area po. So, halata naman 'di ba sa video ay talagang napakaluwag po niya. And then yung ating flooring po ay as is po yan, ganyan po mismo yung turnover ng mga units po natin. So, maganda yung kanyang tiles na gamit, no. Ayan, as for our wall, no, yung wall paint po natin ay dusty white po yan na Davis paint po. Yan po yung gamit natin. Same with Amara Expanded. So, pansin nyo po, napakarami rin pong bintana dito sa ating ground floor area, no. And if case pala, gusto nyo pong papalitan yung ating tiles kasi mas preferred po kayong tiles, pwede naman yan. Basta bago po i-construct ang bahay ay makapag-email na po sa engineering na papalitan nyo po yung tiles. Tapos kayo po yung bibili ng tiles or shoulder nyo po yung tiles na ipapalit. Yung tiles naman na ikakabit, pwede namang itabi ng engineering para ibigay po yun sa inyo. Or pwede rin naman na mag-usap kayo ng engineering kung paano yung magiging costing nun para if ever na yung kakabit nila, hindi na lang nila bibilhin yun. So, ayun po ay subject for approval, no? So, magdedepende pa rin kay engineering kung papayagan nila yung ganon. So, ayan, ito yung ating dining. So, pansin nyo sa dining natin ay malapit sa kanya yung ating sliding. So, pwede nyo buksan yung sliding area para mahangin habang kain po kayo. So, ito po yung portion ng sliding area. Ayan, so habang nakain kayo, makikita nyo yung mga halaman na tinanim nyo po dyan.
So ito naman yung ating kitchen area. So napaka-haba po ng counter nitong Alexandria House model. So same sila, naka-granite din yung ating countertop. Same with the Amara Expanded, pero mas mahaba lang yung counter nito compare sa Amara Expanded. And then yung ating cabinets po ay included na po yan once na turn over. Pero yung divider niyan sa ilalim ay wala pa po siyang divider. Pero nakatiles naman na po siya once na i-turn over. So kayo na po yung magpapalagay ng mga division or divider sa area po na yan. As for our yung taas na cabinets po natin ay hindi po yan included once na i-turn over yung unit. For idea lang yan na pwede nyong lagyan ng ganyan kahabang cabinets din para lagayan ng mga grocery or mga dilata or depende po yan sa inyo kung ano yung paggagamitin nyo sa area na yan. Kasi sayang naman yung space dyan, di ba? So pwede rin naman na halimbawa nyo, yung pinakalutuan nyo ay ilalabas nyo, pero this one ay ito lang yung parang hiwa, hugas, dyan lang na area. Maganda rin kasi na nasa labas yung pinakalutuan para hindi rin maamoy sa loob ng bahay. Unless na lang maglagay kayo ng exhaust sa area ng paglulutuan nyo dito sa loob. So, napakaluwag ng Alexandria House model, no? So, mas maluwag siya actually talaga sa Amara Expanded. So, kita nyo naman yung difference kasi sa in terms of floor area. So, 174 for Alexandria in terms of floor area. Tapos kay Amara naman, Amara Expanded ay 147 square meters. So, that's it for our, living and dining area. So, punta naman po tayo sa portion ng ating hagdanan. So, ang ating hagdanan naman ay buhos din po yan mula ground floor up to attic area. Tapos sa hagdanan, sa ilalim niyan ay pwede pa actually yan maging storage area, no? So, dito lang ay halaman lang yung ginawa niya or nilagay. So, ito yung ating first bedroom sa ground floor. Pero ang ginawa dito, since na hindi sobrang laki yung bedroom po na to, ay ginawa po siyang fitness room or fitness area or gym area po. So, pero pwede po actually siyang kwarto, pwedeng maid's room or visitor's room, ganyan. So, yung tiles po dito ay actual turnover din po yan, no? So, mas upgraded po yung mga materialis ng dito sa Amaresa Marilao na mga houses, no, comparing to Lipa and Calamba project po. So sa Lipa and Calamba project kasi hindi pa naka-tiles yung mga bedroom. So ito yung portion kanina na binanggit ko sa inyo na nilagyan ng halaman, but actually you can maximize this space. Pwede nyong lagyan siya ng cabinets sa ilalim na part na pwede nyong lagyan ng mga something na gamit or maging small stock room area. So, nasa inyo yun kung ano yung gagawin yan. Pero maganda rin kapag halaman lang para malinis. Kumbaga, hindi masyadong na-maximize yung ibang space sa bahay, di ba? So, ito naman yung ating common CR dito sa ground floor area. So, basically, if nakita nyo po yung aking previous na video sa mga Alaminos na house model natin ay same lang yung kanyang mga turnover finish siya sa mismong toilet. So ito yung ating second bedroom dito sa ground floor po. So mas malaki po yung kwarto na to compare po dun sa naunang bedroom na pinakita ko po sa inyo. So kung may kasama po kayong matanda sa bahay or sa family ay isa po ito sa magandang house model kasi meron na po talaga siyang nakalaan na kwarto para sa mga matanda or oldies sa family. So, yung ating smallest units naman na si Kayla ay meron ding kwarto sa baba. So, mamimili kayo. So, kung hindi naman kalakihan yung family nyo pero gusto nyo pong may kwarto sa baba kasi may
matanda po kayong kasama ay pwede kayong mag-Kayla Prime kasi may kwarto sa baba. So kung malaking family naman po kayo, ito yung ideal para sa inyo. Si Alexandria House Model gawa ng meron din po siyang sariling kwarto sa baba. So hindi lang isa, dalawa pa. So ayan, ito naman yung ating breaker or yung control, no. So andito yung switch para sa mga ilaw lang sa specific floor, tapos merong sa mga aircon, outlets, ayan. So makokontrol nyo dito sa ating breaker. So kumbaga hindi kailangan lahat ay patayin, pwedeng yung portion lang ng bahay yung kailangan na i-off or paganahin. So, ito yung ating hagdanan, no? So, mataas din naman yung kanyang floor to ceiling height. So, if ever mag-akit ka ng gamit ay hindi naman din mahirap po. So, ganon, same as other house model po, buhos po yung ating hagdanan, tapos pinatungan ng makapal na wood planks, tapos yung ating railings ay bakal po yan, no? So, dito naman po tayo sa ating second floor area. So, same with Amara Expanded, yung ating flooring dito sa second floor area ay naka-tiles na rin din po. So, upgraded na rin po yung tiles dito sa second floor and as well as the bedrooms area. So, if we compare kasi natin talaga sa kung napanood nyo yung video ko ng mga houses sa Centrina Calamba ay talagang vinyl lang po yung flooring dito sa taas na area. So at least naka-tiles na dito, no? Kasi mas maganda pa rin talaga kapag naka-tiles. So ito yung sa common area na or common toilet and bath dito sa second floor naman. So same lang yung laki niya, and then yung turnover finish sa CR sa ground floor area. So, ang kasama dyan, no, yung mga tiles, no, pero yung mga salamin, hindi po yan kasama. Pero may provision lang siya na lagayan ng salamin, nakaabang kumbaga. So, ito yung ating third bedroom or first bedroom dito sa second floor po. So, yung bihis nito ay parang pambabae na room, no. So, ayan. Meron din po siyang malaking bintana. And by the way, lahat ng kwarto po natin dito ay may provision na butas para po sa window type na air condition unit po. Ayan. So, doon naman po tayo sa kabilang unit. So, ito po yung second bedroom dito sa second floor or pang-apat na kwarto overall. So, panglalaki naman po yung style ng kwarto na to. So, again, parang mirror lang siya dun sa unang pinasok natin na kwarto sa second floor, no? So, meron ding isang bintana and may provision na butas para sa window type na aircon unit. So, ayan, let's go dito sa master's bedroom. So, ito yung ating master's bedroom, no? So, meron po siyang sariling toilet and bath. Ayan. So, kita nyo naman. So, mas upgraded po yung tiles dito. Or mas naiba po yung design. And, of course, mas malaki po yung toilet and bath sa master's bedroom comparing to sa dalawang CR na pasok natin kanina. So, ganito yung turnover, no? Ang hindi lang kasama dito is yung sa lights kasi medyo in-upgrade yung lights dito. Naging LED. Pagkakaalam po yung ating ilaw sa CR ay naka-bulb type lang po siya. Yung ating shower, no, ay kasama po yan sa turnover pero except itong mga movable items. Pero yung toilet tsaka itong sink and then itong granite nito kasama po yan once na i-turnover po. Pagkakaalam ko ay itong salamin din ay hindi rin po yan kasama talaga, no? So, kayo po yung magpapalagay ng mismong salamin dyan. So, idea lang yan para alam nyo po yung salamin kung saan pwedeng ilagay. So, meron din po siyang bintana dito, no? Ayan. So, dalawang bintana po na magkabila ang side.
And then, ito yung ating master's bedroom. So, meron siyang parang hallway, no? Going to master's bedroom. So, meron siyang dalawang bintana. Isa dun sa side. And then, dito sa fronting, front na window po ay mas malaki po. Iyan. Tapos, ayan, meron din mga abang ng window type na air condition unit. So, lahat naman po yun may abang. Pero if ever po na gusto nyo po siyang pasaraduhan, kasi mas gusto nyo or mas prefer nyo po yung split type aircon na ilagay, pwede rin naman po ipapa-approve lang po natin yun bago mag-start yung construction ng bahay. Para maabisuhan yung mga engineer kung ano yung dapat na butas or kung gusto nyong takpan lang po talaga lahat. So, dito po sa gilid ng master's bedroom ay meron po tayong pintuan, access to our spacious na balcony po. So, same with Amara Expanded po, nasa 15 square meters din po yung ating size ng balcony. So, dito sa balcony, pwedeng yung 10 square meters ay gawin yung expansion, pwedeng additional kwarto or small office area, tapos i-cover nyo nilang siya kumbaga. So, meron pa rin po kayong 5 square meter na balcony. Pero actually, kung enough naman po yung mga bedrooms sa bahay na to para sa inyo, ay pwedeng assist na ganito po. Tapos sa likod na part nito, pwedeng nyo po actually palakihan yung balcony na to. Isagan nyo hanggang sa pinakalikod na part ng bahay, kasi di ba yung pinakababa niya hindi yung covered yung isang parking kung magpaparallel parking kayo. So para ma-cover yun, pwede yung palakihan itong balcony hanggang sa pinakalikod. So kagandahan sa balcony po nito, itong railings niya ay talagang nakabakal po lahat. Sa mga project po kasi namin, just like Lipaan Kalamba, yung portion ng gilid at saka sa harap po ay nakabuhos or nakasemento po siya. Kaya yung flow ng hangin ay medyo nabablock. Unlike this one na talagang maganda. Yung tinuturo ko po sa inyo, yan yung pinaka main road natin, ano? And then yung pa right side po, yan yung road natin going to phase 3 po. So, napakaganda po ng bahay na to. So actually, marami na tayong naikot. Halos enough na yun, no? Para sa isang malaking pamilya, pero hindi pa po talaga tayo tapos na. So meron pa tayong iikutan dito sa loob ng bahay. So pansin nyo, so napakalaki pa ng space mo pa rin, no? Dito sa likod na part ng garahe nyo. So talagang pwede nyo pang i-maximize dyan. Pwede pang maglagay ng additional bedroom. Depende na yun sa inyo. So tara naman po sa ating attic area para masilip nyo po yung pinaka-highlight din sa bahay na to. So unlike with Amara Expanded po, yung hagdanan po ng ating Alexandria going to attic area, from second floor to attic area ay nakabuhos po yan or semento po yan, tapos pinatungan ng makapal na wood planks. Sa Amara Expanded po kasi ay combination lang po siya ng metal and makapal na wood po na pinagpatong po. Kaya pansin mo sa Amara kapag nag-step ka dun sa kanyang hagdanan ay ramdam mo yung apak mo talaga. Unlike this one na talagang semento na. So, hindi siya ganun kaingay kapag naakyat ka papunta sa attic area. Ang kinaibahan pa dito ay mas maluwag po yung space ng attic dito sa Alexandria comparing to Amara Expanded. So,
Marami pa po kayong pwedeng gawin dito sa taas na part ng Alexandria. So, pwedeng additional kwarto or kung ano po ba yung hobbies nyo, pwede nyong dito ilagay. So, pwede rin po siyang entertainment area. If ever na may mga visitors po kayo, pwede po kayong celebrate dito sa area na to. So, pansin nyo, yung flooring po dito sa attic area ay naka-vinyl flooring lang po siya. So, pwede rin naman po yung i-upgrade natin into tiles since nabuhos naman po yung flooring dito sa attic ng Alexandria. So, ire-request lang po natin iyan bago po simulan ang construction ng bahay. Of course, again, yung tiles na ilalagay po ay shoulder po yun ng client. So, kayo po yung bibili nun. And for the sample computation po ng bahay na to, ay ilalagay ko po dito ngayon para mapag-aralan nyo po, para mabudgetan nyo if okay po sa inyo ito ang bahay na to. And if ever na nagustuhan nyo po yung bahay na to at interesado po kayo, kindly contact me through my Facebook account na Chari Mar Flores po. Ilalagay ko rin po dito sa pinakadulo ng video. And you can also contact me through my mobile number, which is naka-WhatsApp, Viber, and Telegram, which is 0975-576-0927. Again, this is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. And maraming salamat po sa mga sumubaybay sa ating video na ito. From the start, na nagtyaga po kayong manood ng video po na to. Thank you po at na-appreciate nyo po yung video na to. And most specifically, more on detailed po kasi tayo sa pagbibigay ng video. Kumbaga, hindi natin binabasta-basta lang yung video natin para syempre bibili po kayo ng milyon, no? So, kaya as much as possible, yung pinaka-smallest detail po ng bahay ay ating malaman. And by the way po, bago ko po makalimutan, ang start po ng construction ng mga bahay po dito ay 6 months bago matapos ang down payment. And yung construction period naman po natin para sa Amara Expanded and Alexandria na bahay ay 12 months. Malalaking bahay po kasi ang Amara and Alexandria.